Agresibong Vice President Sara Duterte ang humarap sa Kamara kahapon. Nanduduro pa siya at sinasabayan ng pagsasalita ang mga kongresista. Giit pa ng bise, wala na raw silang kakampi. Narito ang report ni Marian Enriquez. Sa pag-uumpisa ng pagdinig ng House Committee on Good Government, natalakay ang nangyaring gulo noong weekend dahil sa paglilipat sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Hindi nakadalo si Lopez sa pagdinig ngayong araw dahil sa acute stress disorder. Pero pagtataka ni House Deputy Speaker J.J. Suarez, totoo po na meron po siyang certificate of confinement. Kaso lang hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang mga doktor na hindi po siya physically incapable of attending today's hearing. ngayong araw dapat matatapos ang pag-contempt kay Lopez. Pero nagmosyon si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na palawigin pa ito ng 5 pang araw. Wala na po tayong... Mr. Chair, respectfully, may I say something? Sinubukan itong palaga ni Vice President Sara Duterte pero hindi siya nakaporma sa komite. May kondisyon kasi muna sila sa bise. I will only recognize you if you will take your oath. Okay. Okay. Let's do this. Please administer the oath of the Honorable Vice President. Your Honor, Nanumpa naman si VP Sara. Pagkatapos, bumwelta na siya laban sa pagpapalawig ng detention ni Lopez. Kita sumagot. Sinabi mo, Mr. Secretary, Chairman, motion to hindi suspend. ninyo alam lahat 1 minute, ang nag-a-appoint one ay minute President. suspension is declared by the Chair. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await. Dumalo na rin ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President na pinakontempt at pinaaresto ng komite. Kabilang dyan si DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda na humahawak ng confidential funds ng ahensya. Nang tanungin siya tungkol sa mga checking nirelease sa kanya na higit 112 million pesos, tumaas na ang boses ni VP Sara. Yes, Yes, ma'am. the point of order Kasi is wala dapat kaming kakampi proper. dito, ma'am. Pero dapat Walang pakinggan 1 minute recess declared by the Chair. Well, point of order. Lumapit pa si VP Sara kay Chua at patuloy na nakipagdiskusyon. Sa pagpapatuloy ng hearing, kinumpirma ni Edward Fajarda na siyang Special Disbursing Officer ng DepEd na kay VP Sara at sa isang security officer lang siya nakikipag-usap tungkol sa confidential funds ng ahensya. Dito isiniwala ni Fajarda na matapos ma-withdraw o makuha ang confidential funds sa Land Bank, binibigay niya ang pera sa isang security officer na si Colonel Dennis Nolasco. Utos daw yan mismo ni VP Sara. Ang gumagawa po sa confidential operation ay si security officer po. I beg your pardon? Sa security, yung pong nagdi-disburse Si po Colonel niyang... Nolasco rin ang gumagawa nitong Yan siya po ang nag-ano niyan. sa... Kanya pong expertise po yan. Pero giit ng mga mambabatas, hindi dapat pinapasa ni Fajarda ang pamamahagi ng confidential funds sa iba. Ngayon sinasabi niyo po sa amin na binigay po yung responsibilidad kay Colonel Nolasco. Hindi niyo po mapinpoint kung saan napunta yung pera. Dahil ang mas may alam po dito ay yung security officer po ninyo. Yes, Your Honor, kasi siya po ang designated security officer. Siya po ang expert doon sa paggawa po nun. Dapat kayo po ang nagdi-disperse. So you cannot designate that authority and that power to anybody else. Sa isang ambush interview, tinanong ulit si VP Sara kung iaakyat nga ba sa Korte Suprema ang pag-detain kay Lopez at ang investigasyon ng Kamara sa confidential funds. We don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution.